At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang pambihirang kaganapan sa ating politika, ang dating senador na si Ronald Bato de la Rosa ay opisyal nang nagsumite ng mga ebidensya laban sa kasalukuyang Pangulo ng Bansa, President Coting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat mula sa mga hukuman, ang mga ebidensyang ito ay may kinalaman sa mga aligasyon ng katiwalian na di umano'y may kaugnayan sa mga kontrata at proyekto ng gobyerno. Pinuno ni de la Rosa ang mga hakbang na ito upang tulungan ng mga investigador sa kanilang pagsusuri at ipinagmalaki ang pagtindig niya sa laban para sa katotohanan. Nagbigay si Bato ng pahayag matapos ang kanyang paghain ng ebidensya at tinukoy niya ang ilang mga dokumento at testimonya na siya umanong nakalap mula sa mga insider ng administrasyon. Ibinunyag din siya na ang mga naturang ebidensya ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng kasalukuyang pamahalaan. Bagamat ang mga ebidensyang ito ay hindi pa tiyak kung makakapagpatibay ng mga akusasyon, ang publiko ay nagmamasid na ngayon sa mga susunod na hakbang ng korte at mga otoridad. Samantala, isang controversial na desisyon mula sa Korte Suprema ang nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Si Speaker of the House Martin Tambalos Romualdez ay hinatulan ng guilty sa kasong may kinalaman sa mga isyu ng hindi tamang paggamit ng pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno. Sa desisyon ng korte, itinuring si Romualdez bilang may pananagutan sa mga irregularidad na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Kongreso. Ang hatol na ito ay nagbigay ng matinding shock sa mga kasamahan niyang mambabatas at mga taga-suporta. Sa kabila ng hatol na ito, hindi pa tiyak ang magiging epekto nito sa politika ng bansa. Ang ilang eksperto ay nagsasabing maaaring magdulot ito ng tensyon sa loob ng Kongreso at mag-iwasan ng mga kasamahan ni Romualdez mula sa mga isyong naugnay sa katiwalian. Subalit may mga nag-aalalang maaaring magsimula na ng mga legal na aksyon ng mga mambabatas na may kaugnayan sa insidenteng ito. Kung magkakaroon ng mga karagdagang developments, tiyak na magiging mainit pa ang susunod na mga araw sa politika ng Pilipinas. Yan ang mga mainit na batlita ngayong araw. Patuloy po namin kayong aabangan at ipapaabot ang mga susunod na kaganapan sa mga kasong ito. At yan nga mabalit ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na nag-walk out itong si Senator Bato. O tapos ratifikan sa plenaryo dyan sa House of Representatives at Senado. Yun ang problema ho natin. Kulang-kulang na BICAM, ratificahan at pinirmahan itong mga walang yung congressman at senador ito. At para doon sa mga senador at congressman ho natin hindi pumirma, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa, palangpakan ho natin yung mga yan. Talagang saludo sa mga ano natin, sa mga magigiting nating senador at congressman. At then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Nakalusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag mayroong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga navy, sa ating mga coast guard. Kaya kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, kung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50 ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ako papayag dahil hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. Ayun, Grabe naman yan, mga walang yahoo talaga itong mga to. Ha? Pag nagsasalita sila dyan sa issue ng West Philippines, akala mo kung sino mga santot santa.
Akala mo kung sino sila talaga nagmamahal sa ating bansa. Yung AFP Modernization Program, tinapyasan ho ng 15 billion. From 50 billion, 35 billion na lang. Yun ho kasi talagang makakapagpwesto sa atin. Re-respetuhin ho tayo. Titingalain tayo ng China na yang Pilipinas, hindi natin basta-basta pwedeng bombahin lang ng tubig yan, di ba? Hindi ho pwedeng gano'n kasi meron mga gamit yan, baka biglang kung ano tumakbo sa utak niyan, bigla tayong patulan, di ba? Ganun ho. Kaso, kung talagang nagmamahal sa bansang Pilipinas, itong mga congressman na to, talagang gusto nilang maitulak yung ating mga interes dyan sa West Philippine Sea. Dapat ho sana, hindi ho nila tinapyasan yung budget para sa AFP Modernization Program. Kaya kung ano man nung sabihin ni Tambaluslos, saldi ko, itong si Marcos Jr., pag naniwala ho kayo, naku, wala na, talagang yari na ho. Yung pambubudol ho nila, nasa ilalim pa rin ho kayo ng pambubudol nitong mga pamilya. Lungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na nandito, dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, kung makuleta, number 10. also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung Nakikita niyo si mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City at yung pinakamayaman na negosyante sa Makati. Yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one, pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin, sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga apo. Hindi ho yung sinabi na itong si Senator Bato de la Rosa. I-educate ho natin. At yun hong sinusubukan natin gawin dito sa PH Update, no? Hindi lang ho sa kinakampanya ho natin yung ating mga kandidato, kagaya nito si Atty. Jimmy Bondo, pinapaintindi ho natin na talagang wag ho natin basta-basta ibenta yung ating mga boto. Hindi ho porket binigyan ho tayo ng ayuda, ang mga walang yana yan, nakagaya ni Tambaluslos ang ating mga susuporta, kagaya ng mga nasa senatorial slate na itong si Marcos Jr. Pero ika nga nitong si Ma'am Sastrogando Sason, mga dito sa lifeline natin na ito, hindi ho talaga natin makikita ang ika nga yung pagbabago. Pero sa mga apo ng apo natin, meron pa ba kayang Pilipinas na baka naubos na ang tambat nitong si Marcos Jr., di ba? Bagay, pagka talagang nagkagipitan na, lumabas na sa kalsada yung ating mga kababayan, wala akong magagawa ito. Ang problema, pagka kung sakaling magkaroon tayo ng ganong klaseng senaryo sa ating bansa, ibibigay na naman ng mga oligarko, pagka nabayaran yung mga trumabaho, nabayaran na sila at ibinigay lang ulit sa mga oligarko ang pamumuno dito sa bansa. Wala ako tayo maasahan. Mga dilawan, mga pulaan, di ba? Basta tayo ho, para ho tayo sa kaikaw-ulan ng ating bansa. At ang nakikita ho natin ngayong mga panahon, hindi ho yan galing sa linya ng mga dilawan, mga kaliwa, itong nasa administrasyon. Pagkos nandun po sila sa Davao. Tayo yung mga taga Davao, sila ho ang ating pag-asa dito. Kasi sila ho ay merong political will. Pagiging matino, marami hong matinong politiko. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing sila lang yung matinong politiko. Marami hong matinong politiko. Marami hong tinatayuan ho nila yung tama. Kaso wala ho silang boses, wala ho silang political will. Hindi ho nila maitulak yung tama dahil alam ho nila mababara sila. Yun ang problema dito sa mga politiko na to, na talaga namang ating titingnan, okay naman sila, wala namang problema. Kaso tahimik lang din naman ho sila. Kaso may mga panahon na to, pagkatahimik ka, parang kinukonsintin mo na rin yung kabalbalan na ginagawa nitong mga nasa administrasyon. Kaya tanggalin na rin ho natin yung mga tahimik na yan. Lalo na yung mga tahimik sa Senado. Huwag na ho nating iboto yung mga pamilya na yan. Wala ho perwisyo sa samay ng Pilipino. Wala ho silang may kahati na pagbabago sa ating bansa. Rekta na ho tayo dito kay Senator Chis Escudero. Mababalag pa ho siya dito. Sama ng tingin niya dito kay Tampo. Gang!
Nabigyan na noong nagdaang linggo ng kopya ng impeachment complaint ang mga miyembro ng Senado. Uploaded na rin sa website ng Senado yung actual na impeachment complaint kabilang yung mga annex nito. Kinokonsidera ko itong public document at marapat lamang na isa publiko. Hindi naman ito private crime na tinatawag na dapat limitado lamang ang makakakita o makakabasa. Visually na-verify na yung lahat ng 215 signatures na wet signature nga. Tiningnan niya ng hindi bababa sa 4 na tao, ng hindi bababa sa 2 beses kada tao. Pero dagdag doon, nag-procure pa kami nung app, kasi may app na may AI app na para makita kung wet signature nga ba ang nasa papel o ito ay e-signature. Just to further validate. Pero yung initial na ripaso nito, using visual perusal, wet signature lahat ng 215. Meron, pero ayoko naman ding masisi kami na hindi namin ginampanan yung napakasimpleng tungkulin namin. Simple lang naman ang trabaho namin eh. Tingnan kung wet signature ngayon dahil dapat verified yan sa harap ng Secretary General at tingnan kung yung 25 pirma o higit sa 1/3 ay mga kongresista nga ba talaga o hindi na. Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings. Contrary to procedure, walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Layo naman ng talon mo. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Yan, sino? Sino? Sino nga? Nagmamakaawa na si Tambo. Yung pro, siya sabi ko na. humihiling dun eh. Sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at Siyempre, magpapakagat pa itong si Boy Kilay, pero sinabi na ho ni Congressman Rodante Marcoleta, hindi pwede yun, na yung inumpisahan ng 19th Congress, tatapusin ng 20th Congress. Mali daw ho yun, sabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Dapat i-refile yung yung... tayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman. Hindi pa diba tumatok eh. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? Yan. 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado.
sa Kongreso. Ang kailangan lamang namang gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung namaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yun pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish, pass your paper. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo, yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, Sandigan Bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Nako, dinidepensa ka nito. Sa tingin ho natin talagang malamang napag-utusan niya si Escudero, no? Isa ho siya sa mga mga kinakasangkapan ng Malacanang para talagang hindi na gumastos itong si Tamba ang sakaling hindi ituloy ang impeachment na yan dito sa 19th Congress at tatawid sa 20th Congress. Kasi pagka nagkataon, manliligaw naman ng panibagong mga congressman yung si Tamba para sa mga signature nila kung sakaling mag-haayon sila ng panibagong impeachment sa 20th Congress. Malamang sa malamang, itong sakala ko pa naman kanina, sa manating dito kay Tamba, kinakasangkapan na rin pala. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung anong tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito.
Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag ka inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. Hindi. Hindi ko pa nababasa eh. They will be given time to read, they will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too, para pagdating ng June 2, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganoon. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yun, in draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yun. Yes. With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. Sa mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprobahan yung rules. It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas.
That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpaan, baka may dagdag ground pang umangat eh. Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yun. So pwede namin aprubahan yun na hindi pa impeachment.